gumastos kasi daily man talaga is gumagastos tayo. Pero dapat doon lang doon sa ating mga priorities. Okay? Hindi yun sa ating mga luho na pupunta. Ang ating lahat ng kinikita. And of course, sino dito yung may mga cellphone ng iPhone? Tsaka yung mga, anong series yan, madam? iPhone 16. Sino dito may S24 or S26? Oh, yun yung mga ano, yung sunod sa uso. Yung pag nag-trend, bili agad. Hindi iniisip ko, ba magagamit ko ba ito o hindi? Katulad ng mga iba, bili ng iPhone. Tapos tanungin mo, ano pala ang gamit ng phone mo? Text and call lang naman pala. Hindi ba pwede yung mga medyo sabak din ang presyo? At least yung supposedly dapat na ginastos mo doon sa mahal na cellphone, sinave mo pa or ginamit mo sa pag-invest ng isang activity na at least kumikita ka pa. Instead na nagde-depreciate lang ang inyong phone. Kasi after some time, bababa ang value. Diba? So dapat din tayo sa kumikita, hindi yung bumababa ang value. Or yung after mong sumweldo, saan na pupunta? Pupunta ako ng Jollibee. Tapos kain ka ng kain. Na parang isang taon hindi kumain. Or yung, di ba yung mga iba, usual ito yung ano ng Pilipino, kapag sumweldo, matik yan dyan. Anong ginagawa? Deserve ng person yan. Deserve daw, deserve. O, anong po yung puntahan? Nag-treat yourself. Ang kaya lang naman yung kainin is isang burger lang at isang drinks. Pero bumili ng kadami-dami. Nag-invite, mukbang. Eh, mga ganyan, deserve ng person naman, mukbang. Hindi naman dapat. So, maraming mga ways, diba? So, supposedly, dapat kung ano ang kaya mo, hanggang doon ka lang. So, supposedly, kunyari, ang meal mo, na kaya mo lang talaga kainin is worth 50. Gumastos ka ng 300. Marami ang hindi mo kinain. And yung mga iba dito ayaw pong mag-take out. Iniiwan na lang, diba? So, yun yung kaya. Wag yun, ma'am, sana all. Kahit langit yun na practice. Kaya ibig lang sabihin nun, waste of money. Diba? So, yung mga tayo, mga Pinoy, anong mga uso sa atin? Ay, yung mga sikat na ginagawa natin. Mahilig tayong magpasikat. Diba? Pag-uwi natin sa Pilipinas, saan tayo? Gala. Beaches. Treat ka lang isang barangay. Diba? 1 day millionaire na sinasabi nila. Pag-uwi mo, gastos lang gastos. Pagbalik mo, pag-uli-uli mo ulit yung gusto. Diba? So yung cycle, anong nangyayari? Ganun lang ng ganun. Kasi hindi mo binabago ang inyong lifestyle. Okay. Yung mga ganyan, wala namang masama na sabi nga, deserve ng person na yan. Okay lang yan, deserve mo nga. Kasi tama naman. Kailangan din natin i-treat ang ating sarili. We have to rest, we have to chill lang. Pwede na naman tayo kumain ng maayos-ayos kung meron tayong extra na. Pero wag natin yung i-compromise ang ating priorities versus doon. Diba? Para lang makiuso tayo. So yung mga ganong mindset, uso, trending, yung nagpapasikat, yun ang kailangan nating iwasan. Kasi walang magandang idulot yun doon sa inyo. Okay? Ano pa? Pangalawa, it saves us from getting into too much debt. Kasi kung ikaw marunong, definitely yan, alam mo kung ano ang gagawin mo. Sabi ko nga kanina, kapag ikay mangungutang, pupunta ka doon sa bangko or sa lending institution na magbibigay sa'yo ng pinakamababang interest. Kasi, maiiwasan natin doon yung after some time, tayo is malulubog na dahil doon sa ating wrong decision. Okay? So, yun sa mga merong utang, walang problema mangutang, pero you have to know how to pay it. Kasi pag hindi mo binabayaran yan, based doon sa monthly amortization na pinag-agrihan nyo, malulugmok po kayo sa bigat ng interest na iipunin ng hindi nyo pagbabayad. And of course, after some time, ang ginagawa
ginagawa nyo na lang, instead na magtrabaho para sa inyong mga savings, nagtatrabaho na lang kayo para magbayad ng interest ng inyong mga utang. Which will of course definitely magbibigay sa inyo ng problema. And ayaw natin mangyari yun. Okay? So ano pa? It gives us the opportunity to impart your financial knowledge to the next generation. Dahil kung ikaw is marunong sa usaping pera, at least you can be able to share your knowledge to your family and your children. Diba? So at least natututo sila sa'yo. Kung ikaw, kasi you have to always bear in mind that you cannot share something that you don't know. Okay? So paano mo ngayon tuturuan? Sino dito may mga anak? Tinuturuan nyo ba sila pagdating sa usaping pera? Yes. Tayo yung sige lang, provide lang ng provide. Pag sila na, ma, Jollibee kami bukas. Okay anak, eto, padala ko Gcash. Oo. Ma, bigyan mo po ako ng pambili ng sapatos. Oh, ito po yung brand niya, Nike. 10,000 po yun. Pag hindi mo yan binili, hindi po ako papasok sa eskwela. Diba yun yung mga usual na pang-blackmail ng ating mga anak. Sa umpisa pa lang, tinuturoan na natin sila kung gaano kahalaga ang isang 1 peso sa kanila. Matututo din sila. Okay? Yung sa akin personally, yung mga maliliit pa mga bata, hindi ko yung binibigyan ng pera. Pag pupunta sila sa school, ako nang bumibili ng merienda. Tatanong ko, ano yung paborito nyo doon sa school? Pag binigyan kita ng 10, ng 10 pesos, ano ang bibilhin mo sa school? So sila magsasabi, di ba? Gusto ko ng biscuit, gusto ko itong juice. Okay, so ang gagawin ko next time, pupunta na ako sa grocery, yun na yung kukunin ko, yun ang bibigay ko sa kanila. At least, alam ko kung ano yung kinakain nila, kung ito ba is maayos, at nakakatulong ba sa kanila o hindi. At hindi pupunta, magbibigay ka ng pera pagdating yun doon, kung ano-ano ang binili. And then, hanggang sa matuto sila na, o kaya mo na bang maghawak ng pera, titingnan mo kung kaya na ng anak mo, tatanong, magkano ang ginagastos mo pag ikay kakain? Ginagawa nyo ba yun sa inyong anak? Yes! Very good yun. Kasi at least yun, oo, at least natitrain mo yun sila na mag-isip. Diba? I-explain mo sa kanila, bakit ko ginagawa ito? So at least nakakatulong ka sa kanila na matuto din sila. Kasi pagdating ng araw, sila din ang magiging katulad ninyo. And kapag hindi mo binigay sa kanila yung basic knowledge pagdating sa ganyan, usapin ka, paano naman sila sa kanilang mga anak? Or paano naman sila tatayo kapag magkaroon na sila ng sarili nilang pamilya? So maliit pa lang sila, i-train na natin. And then of course, normal lang yun doon sa mga teenager na minsan mag-blackmail. Pero paliwanag natin yung nang maayos sa kanila. Na hindi na tayo din mag-hit na kapag sinabi nila ganito, matik na mag-ano din tayo sa kanya. O sige na nga, ibigay ko na. Kasi kapag ganon ang gawin nila sa inyo. So masakit man yun, pero dapat matuto din tayong turuan ng ating mga anak pagdating sa usaping pera kasi mahirap man ang kumita, di ba? So we have to let them know kung paano tayo kumikita sa abroad. Hindi rin kasi tayo yung parang wala tayong problema pagdating doon sa ating trabaho na nahihirapan tayo pero hindi nyo pinapaalam sa kanya. Kasi usually, di ba, ano yung usual na sinasabi ng mga magulang? Ayaw kong makita ng mga anak ko kung ano ang nararanasan ko. Hindi yun. You have to explain to them para maintindihan nila na yung perang pinapadala mo sa kanila is may halaga yun, na dapat nilang pagpahalagahan din. Okay? Kasi paano nila malalaman na ang hirap pala dito magtrabaho kung hindi nila alam yun? Okay? So, yun ang isang parte ng pagtuturo sa kanila ng tamang impormasyon pagdating sa usaping pera. Huwag po natin yung takpan ng katotohanan kasi paano sila matututo. Okay? Okay? And then of course, it helps us prepare during times of emergency. Ano ibig sabihin dito? Yung pagdating, kunyari, magkaroon tayo ng di nasa pagkakataon na hospitalized tayo. Kung wala tayong naipon or wala tayong naitabi,
poproblemahin natin ang pambayad ng hospital bill. Okay, pag hindi tayo makabayad ng hospital bill, sino sisisihin natin? Gobyerno. O si OWA. Dahil walang financial assistance. Oo. O si PhilHealth. Ang tanong, nagbayad ka ba ng contribution mo? Yun yung mga kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kasi kung meron tayong sapat na kaalaman, yung mga ito na ipiprepare natin ang ating mga sarili. Para in case of emergency, kung tayo is na-hospitalize, at least meron tayong mahugot. Okay? Na hindi natin sisisihin kung sino-sino man. So long as, katulad yun, so long as kayo is nag-contribute, sino yun sa mga PhilHealth mo, wala kang poproblemahin doon na hindi ka tutulungan ni PhilHealth dahil meron ka mang contribution. So ginawa mo ba? Nagbayad ka ba? Saka kayo magagalit sa na sino daw. Dapat natin alam kung saan napupunta natin issue nga yan sa gobyerno natin Hindi ka nga nagko-contribute, magre-reklamo ka pa, sisisihin mo yung wrong tao. So kung ikaw, alam mo na kailangan kong paghandaan ko kasi hindi natin alam ang buhay. Pero mga Pilipino sabi na, baliktad eh. Sige, magbayad ka na magbayad dyan. Ang ibig sabihin niya, pinaghahandaan mo na magkakasakit ka. Di ba yun yung kanilang mindset? Which is hindi yun. Kaya hindi man natin ma-predict. Yung nangyari sa COVID, sinong mag-aakala na magkakaroon tayo ng gano'n? Diba? So yun yung mga kaya nga tinawag na emergency. Kaya wala man yung nagkakaalam kung meron o magkakaroon o wala. Diba? Oo. So yun yun. So, paano tayo magkaano yan dyan? Makapagkaroon ng maitabi during emergency, kailangan natin save. Or magbayad yun. Kunyari sa PhilHealth, magbayad ka ng contribution mo para yung benefit as a PhilHealth member, makuha ko yun. Yun, your insurance. Yung sa OWA, ang meron lang kami yun doon. Ang nagbabayad sa inyo ng OWA nyo is yung employer ninyo. Pero sino ang nag-reap ng benefit? Kayo. Okay, so isa din yung pagdating sa medical assistance, meron din pong binibigay ang OWA up to 20,000 pesos. Pero kung kayo is active PhilHealth member, up to 50,000 pesos. Pero huwag na natin pag-isipan yung kayo. Pagdasal natin na hindi tayo magkasakit. Kasi kailangan natin magtrabaho para sa ating family. Yes. And of course, in times of calamities, minsan sa Pilipinas, parati tayong binabagyo. So kailangan talaga meron tayong kahit paano may savings. Para kapag may nangyari ganung disaster, at least meron tayong mahuhugot. Yung mga iba, sino dito yung mga masasakyan? Dapat meron silang mga car insurance din. Kasi minsan hindi mo alam kung kailan masisira ang inyong sasakyan. Kung at least nasira man, at least meron kang makukuhang assistance from your insurance company. Okay? So at least hindi na yan mabigat sa iyong bulsa. Okay? And of course, kapag kayo is meron na pong sapat na kaalaman yan dyan, of course, ito, pinaka-importante. It will enlighten you to invest and to create multiple income streams. Ano ibig sabihin yan dyan? Marunong na kayong gumamit ng iyong pera ng maayos.